Sa totoo lang lang, sa totoo lang lang, sa totoo lang lang, sa totoo lang yung lahat. Sa totoo lang lang, sa totoo lang lang. Magandang umaga po, Luzon, Visayas, Mindanao. Ako po naman si Ricky Rivera at welcome po dito sa Totoo Lang. Kung makita nyo, ako lang muna dito sapagkat Tuesday yung ngayon, merong pagtuturo itong ating partner na si Dodi Lacuna. Ito pong episode na ito ay tungkol yun sa pag-aresto sa ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kani-kanina naman po, mga alas 9 po ng umaga, ay dumating na po mula Hong Kong itong ating dating Pangulo at sinalubong po siya, no, ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group sa pamumuno po ni General De Torre, at siya po di umano ay binasahan ng kanyang Miranda rights at isinerve na po ang kanyang warrant of arrest. At yan po itatalakayin po natin ngayon. Sapagkat ako po bilang isang ordinaryong mamamayan, nagtataka lang ho ako sa bilis ng mga pangyayari, no? At sa ginawa po ng administrasyong ito laban po sa dating Pangulo. Hindi naman natin tatalakayin dito kung meron silang hidwaang politikal. Hindi po ito isang political commentary. Ito po isang komentaryo ng ordinaryong mamamayan na may marubdob na concern, no? May deep and serious concern dito po sa mga karapatan. Bakit kamo? Ba't po natin sinasabi ito? Sapagkat obviously mukhang merong fast tracking na naganap. Unang-una po yun. Ikalawa, mukhang overkill, no? Ito po ang tatalakayin ho natin ngayon, yung sinasabi ho na overkill. Bakit ho overkill ang ating analysis po? Hingil po dito sa pagka-aresto kay dating Pangulong PRRD. Unang-una ho sa lahat, inamin po ng Malacanang sa isang official statement na sa ganap po ng madaling araw, kailan ba ang madaling araw? Ano ba ngayon? Diba Tuesday, so Monday, no? Madaling araw, na-receive ho daw nila yung red notice mula sa International Criminal Court. Okay. Sangayon po sa ating mga batas, pagka ikaw ay may mga ganyan, no? May mga ganyang mga dokumento na kinakailangan mong ipasa sa pamahalaan, ginagawan lang ho yan ng answer ng gobyerno during office hours. Parang sinabi dito ng Malacanang, hindi, madaling araw namin na-receive. Okay. Red notice ho yan, ha? Red notice. Ano ba ibig sabihin ng red notice? Ang red notice, ibig sabihin yan, yung ICC, sinasabihan yung isang gobyerno, whether party member yan, ibig sabihin, miyembro at signatory ng Rome Statute, o kaya hindi signatory or non-party, na may isang citizen sa inyo na lumabag ng batas laban sa sanlibutan o yung crimes against humanity. Sinasabi lang sa iyo, meron dyan na citizen ninyo na inakusahan ng isang grupo o ilang grupo na nagmassacre ng marami o nagpatay ng marami, kaya crimes against humanity yan. At dahil hindi gumagana yung mga korte ninyo, kami bilang International Criminal Court ay may obligasyon under the Rome Statute na gawaran ito ng tamang hustisya. At ano yung tamang hustisya? Ang tamang hustisya ho dyan ay isubmit sa korte. Okay, so ganun ho yun. Kaya yun po ang role ng ICC. Kung hindi gumagana yung korte sa isang bansa at nakikita nila na very high yung incidence po ng injustice, no? At may nagpetisyon sa kanila, sumulat sa kanila, at sinasabi na itong taong ito or functionary of government may ginagawang ganitong mga katiwalian at mga ginagawang mga ganitong krimen laban sa sanlibutan, crimes against humanity, then pwede ho silang mag-investigate. Okay. At doon, bahagi ho ng investigation nila
yung tinatawag na red notice. Nire-red notice nila. So, yung red notice na hindi pa ho yan yung warrant of arrest. Bakit po magkakaroon ng warrant of arrest? Kasi yan po ay iproproseso ng ICC dun sa party or non-party state. Ano ang ibig sabihin ng proseso dyan? Ibig sabihin niyan, officially, i-communicate po ng ICC dun sa gobyerno na kinakailangan nilang mag-assume ng jurisdiction sa tao nito sa pamamagitan ng warrant of arrest. So, sino po ang nag-i-issue na? Nag-i-issue po niyan yung national government. Yung gobyerno kung saan nandun yung inaakusahan na individual. No? So, kaya nga ang proseso dapat dyan, kinommunicate ng ICC, pinunta sa DFA, yung DFA naman i-course through niya doon sa Office of the President at mag-aakto po dyan ng Department of Justice. Yung Department of Justice, sila kasi nandun yung tinatawag na Criminal Bureau na kung saan, o Criminal Prosecution Bureau, na kung saan sila po ang mag-determine kung may basihan itong aligasyon ng ICC. Ngayon, anong nangyari? Mantakin nyo. Sabi ng official statement po ito ng palasyo. Ang sabi ho nila, madaling araw nila na-receive. So, kung madaling araw, technically, hindi pa yan deemed received. Kasi, madaling araw nga wala pa hong opisina de gobyerno. Kailan ho yan officially na-receive? Na-receive ho yan alas 7. Alas 7 ng umaga. Kasi yan po yung flag ceremony natin No, after 7 o'clock, pwede yan deemed received. Okay po. Sino ang nagre-receive? Nagre-receive po yan, whether DFA yan, or whether Office of the President yan, or DOJ. So, yung mga ahensya na yun yung dapat ma-receive. Alas 7. Pinuntahan po si Duterte sa NAIA alas 9:25 ng umaga. Ganong kabilis. Ganong kabilis yung Malacanang o yung pamahalaan natin na iproseso from red notice to warrant of arrest. Mga 2 oras. Akala ko ba, Mr. President, di ba kayo mismo nagsabi? Akala ko ba na rerespetuhin ninyo yung desisyon ng inyong predecessor na wag o manatiling nasa labas ng ICC? Mukhang tama, ginawa naman ni BBM na nasa labas ng ICC. Di po ba? At dahil nasa labas ka ng ICC, sinabi rin ng Pangulo dati na hindi sila makikipag-cooperate dito po sa ICC. Anong ibig sabihin nung hindi makakapag-cooperate? Ibig sabihin nun, hindi sila papayag na magkaroon ng jurisdiction o mag-assume ng jurisdiction ang ICC kay kung sino man yung kinaakusahan, kay Duterte. Yun po yun Malinaw ho yun, di po ba? Natatandaan niyo ba mga kapanalig o mga kababayan, no? Itong mismong malinaw na sinabi ng ating Pangulo. Di ba? Pero lumalabas ngayon, parang atat na atat silang hulihin ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Bakit? Sa 2 oras na iproseso nila yung warrant of arrest. Sa 2 oras ay nakapag-form ang CIDG ng isang pwersa na sinecure yung airport. Mantakin nyo yun. Ganong kabilis ho pala yan. At magagawa pala nila yan sa isang dating Pangulo. Paano na kung ordinaryong mamamayan? Kasi merong president dito yan Kung nagawa ho nila kay Duterte yan, kayang-kaya nilang gawin sa kahit na sinong Poncio Pilato dyan o kahit na sinong mamamayan Pilipino. Yun po yung kinatatakot ko ngayon bilang isang rights advocate. Na pwede naman palang pabayaan ng sarili niyang pamahalaan ang isang citizen na kagaya ko. Pinabayaan ng gobyerno. Dapat yun, pinotektahan pa nila si Duterte dahil si Duterte po, kahit na anong sabihin niyo dyan, kahit kalaban pa yan ni First Lady o ni Presidente Bonget, siya po ay likas na mamamayang Pilipino.
na may mga karapatan at may mga responsibility sa ilalim ng batas ng Pilipinas. Dapat po yan, binigyan mo muna ng proteksyon ng pamahalaan bago pero atat na atat. Naging atat na atat itong pamahalaan na ito. Ibig sabihin niya yan, kasi ako okay lang eh. Kung halimbawa, sige, nasa tama yung ICC, o sige, mag-issue kayo ng warrant of arrest. Pero nasa onus ng pamahalaan nito, ng Marcos administration, na protektahan yung mga karapatan para sa kagalingan ng kanyang sariling mamamayan. At parang inamin na rin ng Malacanang ngayon na yung mga korte natin, yung mga hukuman natin, walang saysay. Hindi gumagana. Yan po ba ang gusto nating ipakita sa international community? Yan ho ba? Ibig sabihin, walang hustisya dito sa Pilipinas? Hindi kasi di gumagana yung judicial system natin. Isang pagnapastangan po yan at isang direktang pamamahiya, no? Dito sa ating mga hukom at dito sa mga tinatawag na legal practitioner. Nasaan yung batas? Nahuli niyo yung... Ako wala. Sabi ko nga sa inyo, this is not a political commentary. No? I might disagree with the former president kung paano niya isinagawa yung drug campaign niya. I might disagree with the politics of Duterte. What I'm saying now is that hindi ko kayang hayaan na isang Pilipinong katulad ko aliglain, no? Aliglain ng kanyang sariling pamahalaan. Hindi pala kayang protektahan, no? Ng Republika ng Pilipinas, yung isang dating presidente. Kung dating presidente na hindi niya kaya, what more sa isang ordinaryong mamamayan na tulad ko? Sino magproprotekta ngayon? Nabastos nyo yung dating presidente. No? Ako alam ito ng mga nanonood natin dahil sa current PH. We disagree with most of the policies of the former administration because may mga mali yan. Pero hindi natin pwedeng, dahil nagkamali sila, ibabastusin natin sila. Hindi natin gagalangin yung mga karapatan nila. Di po ba? Hindi tayo ganun Pilipino. At di ako pinanganak ng nanay at tatay ko na kahit may kaaway ako, babastusin ko siya ng ganun. At hindi lang ho pababastos yan kasi isang aspeto lang ho yan. Ang pinakamabigat na aspeto dito, yung hindi paggalang sa karapatang legal ng isang mamamayan. Sinasabi ninyo na ang daming nilapag na mga karapatang pantao ang dating presidente. Maring totoo yan, maring hindi. Pero hindi dapat wala sa bokabularyo natin na labagin mismo yung karapatan niya bilang isang mamamayan. Kasi kung ganun lang pala, bastusan na rin. Anong batas ang maiiral? Di mag-aaway-aaway tayo dyan. Di ba? Bastusan na lang pala. Yung ba'y gusto natin? Ha? Yung ba ang gusto natin sa Pilipinas? Magbastusan na lang tayo, no? Magkawatak-watak na lang tayo. Yun ba yun? Yung ba'y gusto natin? Mag-away-away na lang tayo kasi wala nang batas. No? Pinatunayan ng pamahalang ito sa araw na ito na hindi niya kaya na protektahan maski yung dating namamahala ng pamahalaan. Napakasakit na konsekwensya yan sa mga ordinaryong mamamayan. Nangangahulugan lang yan bilang isang ordinaryong mamamayan tulad ko, nakakapangamba yan. Dahil anytime pala, pwede kang ipasubo, ipanila sa isang foreign power o isang foreign institution. Ang ICC po, tandaan nyo maigi, hindi ho yan formal na gobyerno. Ito ay isang institusyon. Kaya siya naging institusyon dahil yung mga bansa nagsama-sama to agree on something. At ang inagrehan nila, dapat patawan ng parusa yung mga tao na lalabag sa mga karapatan ng sanlibutan, yung crimes against humanity and all other, corruption, etc.,
manslaughter, yung massacre, etc., yung mga nagmamassacre gano'n. Kasi tama naman yung perspektiba nila, ito yung mga krimen na talagang karumal-dumal at hindi dapat pahayaang walang hustisyang ilapat, no? So Malacanang, alam ko rin kung bakit yung ginawa yan. Ginawa niya for political optics, no? Para para formal ng patayin ang boses ng kahit na sino na siyang magiging counter, no? Yung mga hindi mag-agree doon sa inyong mga ginagawa. Tignan na natin, no? Tignan natin kung mamamatay ang oposisyon dito sa Pilipinas. Sapagkat yung mga pinagagagawa nyo, sa totoo, ano yan ito yung expectation ng mga oligarkiya, no? Mga tao na lango sa kapangyarihan, na ang akala nila, sila na ang Panginoon namin, sila ang Diyos namin. Hindi yung mangyayari yan. Hindi yung mangyayari sapagkat ang Pilipino may tradisyon ng pagiging demokratiko. May tradisyon tayo ng revolusyonaryo. So, ako hindi yung nagbabanta rito. Ako sinasabi ko lang yung totoo bilang historian, na ang mga Pilipino kapag sinasakal mo, ang mga Pilipino kapag dinideprive mo sila ng kalayaan, ang mga Pilipino kapag dinideprive mo siya ng mga karapatan at pagiging demokratiko niya, hindi uupo yan at sa isang tabi at magingibik na laang o magsasawalang kibo. Sigurado ko po na maraming Pilipino makakakita dun sa kawalang galang at sa paglabag sa karapatang pantao na ginawa. Pasensya na ho dun sa mga gustong ikulong si Duterte, no? Alam ko na hindi lang politikal lang nag-unsod sa inyo, maaring talagang may malinis kayong Pero ang nagkamali ho dito, hindi ko kayo sinisisi yan, ang nagkamali ho dito yung pamahalaan, no? Sa marubdob niyang pagnanasa, nawawala ang mga puwersa na hindi ho umaayon sa kanilang mga ginagawa ngayon, kaya ganyan ang ginawa nila. Gusto nilang patayin, gusto nilang sikilin yung mga boses ng oposisyon, no? So, sana mag-isip-isip ang Malacanang, may panahon pa, pero ang problema ho ngayon kasi dyan, nag-assume na ho ng jurisdiction sa body ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ang ICC. At malamang sa hindi yan, maring ilipad si PRRD sa dahig agad-agad. Pag nangyari yon, wala na ho tayong jurisdiction kay PRRD. At magtutuloy-tuloy yan ng pre-trial at yung trial stage. Ngayon, pagka pumunta na ho sa trial stage yan at makita na siya ay talagang nagkasala, dire-diretso siya sa kulungan at sa I hope mapaliwanag na maigi ng Malacanang bakit parang nabudol yung sambayanan na ito sinasabi ng Pangulo pero ito yung ginawa nila, no? Sa 2 kalahating oras na proseso nila ng super bilis itong pag-aresto sa dating Pangulo. Hindi ho tama yan, sa totoo lang. Magandang umaga po.